Liam. Hello. Good morning, anak. Good morning. Kamusta ang iyong tulog? Lupa. It's good? Yeah. That's great to hear. Okay, so mga Mars, today is August 1. Umpisa na ng klase nila Kuya Dud. Online class sila kasi maraming lugar dito sa amin ang lubog sa baha. So ayun, kahapon, July 31, bumalik na ng Singapore si Daddy. So, ang hirap ng pinagdaanan para siya makalabas ng bahay, pero okay lang, nairaos pa rin naman. Alam nyo ba, yung bakasyon niya ang nangyari, nakulong kami dito sa bahay. Pero nung July 24 and 28, ayan, nakalabas kami. Ang nangyari kasi mga Mars, dumating siya July 23. So, July 24, lumakad kagad kami para asikasuhin nga yung kanyang lisensya at saka yung pagpapa-update ng kanyang SIM card. So, okay pa ang panahon nung time na yon, nung nakaraang linggo, July 24. And then, July 25, ayan na, nag-umpisa ng umulan mga Mars. Hindi na kami makalabas ng bahay. Hanggang sa July 28, kahit medyo bahana, hindi medyo bahana talaga dito sa labasan namin, sumugod kami. Lumabas pa rin kami, pumunta kami ng SM kasi obligado kaming pumunta ng LTO. Kasi nakaschedule si Daddy para pumirma, para i-kumpleto yung kanyang renewal ng kanyang LTO. Nung kanyang lisensya. Although ginawa niya online, nag-exam siya sa online, so pumasa siya. So yun na nga, obligado kaming pumunta ng July 28 para kumpletuhin yung kanyang pagpaparenew ng kanyang lisensya, and nakaschedule din siya nung Friday nung July 28 para naman sa kanyang SIM card. Kasi yung SIM card niya, hindi siya nagpalit ng number kundi kailangan niya lang i-update yung kanyang SIM card or i-upgrade, parang ganyan. Kasi pagka nandito siya sa Pilipinas, walang signal yung kanyang SIM card. So ayun, nalakad naman namin. Yun lang, pagbalik namin, ayun, mataas na yung tubig baha. So, bali, all in all, 2 or 3 beses lang kami nakalabas ng bahay. Yung pangatlong labas namin, nung birthday niya, which is nung July 30, so, pumunta kami ng wet market para mamili ng ibang mga dadalhin niya papuntang Singapore, pampasalubong, mga kutkutin. So, ayun, lumusong kami sa baha. At ang hirap mga Mars. Lalo na nung kasagsagan ng bagyo, kasi isang dangkal na lang mga mare. Hindi ko na ipapakita sa kamay ko at baka ma-call out tayo. So, ayun, isang dangkal na lang mga Mars, papasok na dito sa loob ng bahay ang tubig baha. So, masyado akong pressure noon. Diyos ko. Sabi ko, ano ba yan? Ang hirap kasi naranasan ko kasing binabaha mga Mars. Napakatrabaho at hindi mo alam sa dami ng gamit dito kung ano ang itataas mo. Tapos iniisip ko pa, pag nataas mo yung gamit, syempre 2 days na lang, aalis na si Daddy. Sabi ko, Diyos ko, paano kaya kami ng mga bata? Ang hirap magbalik ng gamit. Lalo na itong washing machine namin, mabigat. Yan yung una naming itinaas. Itong ref namin, may pinaka parang paa naman siya. So, sabi ni Daddy, hindi na siguro aabutin. Pero ang daming gamit na mababasa. So, shout out doon sa mga kapitbahay ko na talagang inabot ang bahay nila. Nako, I hope okay lang kayo. Although, nagbigay naman ang government ng relief goods, nabigyan din kami. Bigas, dilata, kape. Ayan, thank you so much sa ayuda. So, hopefully, hindi na bumaha ng ganyan. Ayun nga, kaya nga kami nagpapatambak mga Mars. Kasi nga, kumbaga parang, namin yan, nakikita na namin na talagang dadating yung panahon na itong flooring ng bahay ay aabutin ng baha. So, kailangan talagang ipa-elevate, taasan. So, anyway, ayan, naririnig nyo ba yung washing machine? Tumutunog na mga Mars. Tapos na siya. Ang hirap mga Mars. Kasi, alam mo yon, natatambak ang mga labada natin. Ang hirap magpatuyo, mga Mars. Kita ko sa inyo, mga Mars, yung sitwasyon dito sa aming garahe. Ayan si Panbu, inilikas namin. Kasi yung kanyang bahay ay lumubog na sa tubig baha. So, ayan yung mga sinampay ko. Una kong
nilaban muna yung mga shorts, bukas na yung mga t-shirts. Ayan, puro underwear and short pants. Shorts, sorry. Ayan, mga Mars. Ayan, o, diba, lubog. Diyan sa gate namin, pag lumabas ka, hanggang hanggang binte. Pero pag papunta na doon sa labasan, doon sa pinaka main road, palabas, yan tubig na yan, hanggang lampas hita ko. Or hanggang hita ko, sorry. Pero nung nung July 28, yung talagang kasagsagan ng bagyong Egay na pinaghalo ni Falcon, na paparating na Falcon. Etong tubig baha, umabot dito mga Mars. Ayan. Umabot dito. Yan. Sumampa dyan. So, konting-konti na lang, aabutin na itong flooring ng bahay namin na isang dangkal na lang. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Kaya, grabe mga Mars. Ang hirap. Doon sa likod bahay, dumaan si Daddy. Nung ihahatid namin, dinadamba ako ng aso ko. Nung ihahatid namin papunta ng airport, dito kami nagdaan. May tubig yan nung kahapon. Nagpasipsip lang dito sa amin, kaya medyo bumaba ang tubig. Dito sa amin mga Mars, kailangan sipsipin yung tubig para humupa yung tubig baha. Pero dahil nga sa walang humpay ang ulan, hanggang ngayon umuulan pa rin. Hirap na hirap yung pasipsip para bumaba yung tubig baha. Nung naningil nung nakaraan, 200 yung binigay namin. So, malamang maniningil pa ulit. Kasi nga, syempre, mahal ang gasolina, di ba? Kaya, hirap. So, ayan, mag-aasikaso muna ako dito sa loob ng bahay. Si Kuya Dud, nasa online class nila. Sila Liam, walang klase. Kasi nga, pa lang naman, elementary. At gawa nga ng ganyan ng panahon. So, ayun, wala silang klase muna for now. Gusto raw ni Liam at ni Kuya Dud ng cereals for breakfast. Actually, kanina pa sila nag-almusal, mga Mars. So, yan. Lalagyan natin ng gatas. Dapat ito, yung fresh milk, mga Mars. Fresh O kaya evap. Yung gatas na evap, yung delata. Kaya lang, naubusan na kami. So, ang ginamit natin, yung nido powder. Okay lang yan, di ba, Liam? Lalagyan natin ng tubig na malamig. Let's put cold water. Ayan, huwag masyadong marami. Yung sakto lang, para hindi masyadong lumabnaw. Ayan. Okay. Tapos, hahalu-haluin. Di ba, baby love? Apa? Ayun na, pwede nang kainin. Oh. Mix it up, mix it up. Yes, kasi wala tayong fresh milk, hindi tayo makalabas dahil baha sa labas. So, meron tayong nido, powder, milk. Yan na lang. Like this one. Yeah. And then you have it. Okay. Okay, Eat na, bunso. Oh, let me see nga. You taste it. Bolero Kid. Kuya, ito na yung sa'yo, anak. Si Kuya Dud naka-on. Hindi ka na mag-start. Ano yan, Mi? Ito kukuha ko ng malunggay. Lalagay natin sa munggo. Kakain kayo ng ulam ha. Munggo ulam natin, no? Opo, Mi, syempre. Ang taas ng malunggay namin, mga Mars. O diba, pag binili mo to sa palengke, magkano rin to? 5 piso. Pinakausbong lang kinukuha. Sariwa yung malunggay. Mars, tignan mo dito. Ang putik, di ba? Okay mga Mars, so ito ang ating ulam for today. Ayan, munggo. Binabad ko sa tubig overnight para mas madali siyang lumambot. Tapos, ayan yung ating malunggay. And lalagyan natin ng sahog na chicharong baboy. Ayan, may laman-laman pa, diba? Ito yung binili namin sa Manalos Bake Shop. So, may natira.
Diba? Why not? Ipanglagay natin pang sahog sa munggo. Puputulin or dudurugin natin yan ng bahagya. So, syempre, magigisa tayo ng bawang sibuyas kamatis and lalagyan natin ng Knorr beef cube para mas malasa ang ating gulay na munggo. And, syempre, lalagyan din natin ng oyster sauce. Ayan, nagisa na natin yung bawang sibuyas kamatis, mga Mars. At ito yung ating munggo, nauna kong pinalambot. Napakadaling lumambot pagka talaga binabad mo ng overnight sa tubig. So, ayan. Niligis-ligis ko, kaya ayan, durog na durog siya. So, pagkatapos nitong bawang sibuyas kamatis, ilalagay na natin yung munggo. And then, lalagyan ng sabaw. Panghuli nating ilalagay itong ating dinurog na chicharong baboy. And, tsaka natin titimplahan ng oyster sauce. Yung iba naglalagay ng bagoong alamang. Actually, meron ako dyang bagoong alamang. Kaya lang, baka hindi magustuhan ng mga anak ko pagka merong bagoong. So, okay na yan. Malasa na yan. Lalagyan din natin ng Knorr cube. Ayan, meron tayo ditong beef cube. So, malasang-malasa na yan mamaya pagkaluto. Eto na mga Mars. So, ayan. Nalagay na natin yung chicharon. Naku, ang sarap nito mga Mare. Grabe. Nalagyan ko na siya ng Knorr beef cube and nilagyan na natin ng oyster sauce. Meron pala akong natira dito yung mamasitas. So, sinimot ko na lang siya kasi sayang naman. So, ayan na. Pwede na natin tikman mga Mare. Pero nga pala naalala ko, lagyan natin ng konting-konti lang ng magic sarap. Hindi na ako naglagay ng patis mga Mars. Ayan. Hindi na ako naglagay ng patis kasi I'm sure malasa na yan. Yun lang chicharon magdadala na sa timpla ng ating munggo. O, diba? Nilagyan pa natin ng oyster sauce plus Knorr beef cube. At magic sarap. So, saan ka pa? Hindi na kailangan pang lagyan ng patis at bagoong. So, now, oras na para tikman ni Madam Jinky. Naku, sarap nito mga Mare. Ito na mga Mars. Tikman natin ang ating munggo ala Mami Jinky. Ang sarap. Tamang-tama lang yung lasa niya, yung alat niya, manamis-namis dahil dun sa oyster sauce. Yun lang, wala tayo kasing siling haba. Yung iba naglalagay ng ganon. Pero ako hindi na rin kasi ayaw din naman ng mga anak ko na maanghang. So, ang sarap mga Mare. Napakalinamnam. Marami akong makakain kanin. My goodness. So, dahil dyan, kakain na muna kami mga Mars. Kain tayo mga Mars. Ayan, nag-pray over na kami ng aming food for today. So, ayan, kumakain na yung dalawang kids, si Kuya Dud and si Liam. Ang sarap, mga Mars. Meron tayo ditong sili. Pag ganitong klaseng ulam, hindi talaga maiwasang hindi gumamit ng ng patis at saka ng sili. Sausawan, mga Mare. Sarap. Sarap. Tamang-tama yung yung chicharon sa munggo. Maano kasi yung chicharon malaman. Pinansasahog talaga sa ulam. Pwede rin yung mismong chicharon ulamin. Ang sarap lalo pagka may patis. Tapos maanghang. Ay, grabe. Sarap. Nung nakaraan pa ako nagkikrave sa munggo. Siya nga pala mga Mars. Meron ako sa inyong ibibigay na tip. May nag-tip lang din sa akin. Dun sa mga kumakain ng munggo, tapos nirarayuma, ang gawin ninyo, yung munggo, ibabad ninyo sa gabi, sa tubig, gagaya ng ginawa ko. And then, kinabukasan, di ba palalambutin natin yung munggo. Yung unang tubig na pinagpakuluan niya, pag malambot na yung munggo, itapon ninyo.
Okay? Tapos lagyan nyo ulit ng panibagong tubig, pakuluin nyo uli. Pag kumulo na, iset aside nyo, tsaka kayo ngayon mag-isa ng bawang, sibuyas, kamatis, at tsaka ninyo ilagay yung munggo. Pero, iaano ninyo yung munggo sasala ninyo. Kasi kailangan kasama sa ginisa yung pinakamunggo lang. And then, pag naligis nyo na siya, tsaka ninyo isasama yung sabaw. Effective siya, hindi kayo magkakaroon ng rayuma. Promise. Hindi kasi nasubukan ko eh. Dati kasi ako, pagka nagmumunggo ako, hindi ko siya pinapakuluan. Basta yung mismong munggo, pakukuluan ko. Tapos pag malambot na, yun na yun. Sasalain ko lang, tapos yun na yun. Pero yun nga, may nakapagsabi sa akin na, yung unang pinagkuluan niya, wag mong itapon mo. Siguro sasabihin ng iba, mawawala yung sustansya ng munggo. Pero hindi naman. Ang iniiwasan kasi natin, lalo na doon sa mga kagaya kung medyo, alam nyo na, nirarayuma na dyan. Ayun, yung hindi tayo rayumahin, pero mai-enjoy pa rin natin ang munggo. Ang sarap nga rin. Grabe. Bakit ang sarap? Sobra. Sobra talaga. Partida, wala pa yung bagoong Sarap. Grabe. Pero alam niyo dahil nakakabusog na yung munggo, tinansya ko na yung kanin na nilagay ko sa plate ko para hindi tayo masyadong sumobra sa kanin. Kasi yung mismong munggo, mabubusog na tayo. Sarap. Ang linamnam. Okay mga Mars, mag-dessert tayo ng chocolate. Ayan. Alam nyo ba, binili namin to doon sa Robinson nung nakaraang nandito si Daddy. Hindi kasi ganun karaming dala ng chocolate. And wala siyang nabiling ganitong chocolate doon sa Singapore. So, medyo bumili kami ng mga chocolate doon sa Robinson. So, ito yung isa sa paborito niya. Sarap. Sarap ng pagka peanut butter, niya, flavor. Alam mo yung pantanggal umay. Time check mga Mars, 5:20 ng hapon. Dahil 5:20 na, nagsaing na tayo mga Mars. Ayan, 2 gatang lang ang ating sinaing para sa hapunan. And ang ating ulam, syempre yung natira nating munggo kaninang tanghali. Ayan, saktong-sakto lang yung niluto ko para sa hapunan. Ayan, so, wala tayong matitira, 'di ba? Wala tayong leftover. Meron man siguro, konting-konti lang. At dahil panahon ng bagyo, tag-ulan, ayan, syempre kailangan meron tayong mga nakastock na tinapay, mga biscuit, ayan, Oreo, Blueberry, kung ano-ano. Ayan, yung paborito naming otap. Tapos ito yung eggnog. Hanggang na rin yan, pambaon-baon nila Liam at ni Kuya Dud. Si Kuya Dud pala hindi siya nagbabaon. Bali, pera yung dinadala niya. So, si Liam lang yung talagang nagbabaon ng snack. Ayan. So, si Liam, ayan, dahil lowbat yung kanyang tablet, naglalaro siya ng kanyang toy. Nga pala mga Mars, dumating yung order ko sa kapitbahay ko na mop. Yung pang mop ng sahig, ayan, rotary mop kung tawagin. Ayan siya. O, diba? Kasi yung mop ko mga Mars, may kalawang yung pinakatangkay niya. So, hirap na hirap akong i-press dito sa ganito. Ano siya, matigas. Para akong nakikipang pambuno. So, ayan, i-assemble ko siya mamaya.
Kailangan natin ito ngayon mga Mars kasi 'di ba? Nag-uulan. Minsan ang sahig natin basa, pagkit-pagkit, 'di ba? Dahil malangaw, mga ganon. So ayan, 'di ba Liam? Mamaya i-assemble to ni Mami. Oo. Yung pinakatangkay lang naman ang i-assemble natin. Ang bili ko dito mga Mars, 350 pesos. Okay, so silipin natin dito sa ating terrace ang kaganapan. Ayan, medyo bumababa na yung tubig. Di ba kaninang tanghali or umaga, andito pa yung tubig, kalahati pa nitong semento na yan. So, ayun, bumababa na. Alam nyo mga Mars, hindi yan basta bababa kung hindi ipapasipsip. So, nagbabayad kami ng upa para sipsipin yung tubig para bumaba yung tubig baha. Ganon. May tao doon. Aba, mukhang meron silang ayuda doon na. So, ayan mga Mars. Naku, may lumot na, diba? Ano? Grabe, kanina nung kinuha ko yung delivery ng aking map, nagsuot pa ako ng bota. Ang dumi ng tubig, oh, may lumot. Diba? Ang ingay mo, Panbu. O, ayan, susuot ko yung bota ko mga Mars kasi nandito yung sinasabi ko sa inyo may ayuda. Ayan, meron tayong ayuda. Wait lang. Ayan, meron tayong ayuda. O, diba? Ano po yan? Thank you po. Hello, Dubai. Ay, ako din pala binibideo nila. Sige, thank you po. Pipicturean. Sige po. Eto mga Mars. Ayan, bigas. Checkin natin kung ano laman. Ang hirap ng itsura ko, di ba? Ayan. So, ayan na yung ating ayuda. Sinarado ko lang yung gate, mga Mars. Okay, so ito binuksan ko na Mars. Galing siguro to sa Christ Ambassador. Okay, so mga noodles, dilata. Ayan ang laman. Kape, 3 kilong bigas, tapos mga noodles, dilata, yung meatloaf, ayan, Argentina, corned beef, and sardinas. Rose bowl, yung kanyang tatak. Ayan, thank you so much, Christ Ambassadors. Ayan, yung kanilang ayuda. Okay, mga Mars, ayan, na-assemble ko na yung ating bagong mop. Ayan, tinetesting na ni Liam. Okay, very good. Ayan. Okay naman siya. Good condition. So, ang saya lang. Meron na akong bagong map. Ito yung mga nakuha nating ayuda, mga Mars. Etong nasa kahon, ito yung binigay sa amin nung isang araw. Galing sa munisipyo ng Candaba. Ayan, may mga dilata rin. Pero yung brand nung kanila, King Cup at saka Bingo. Ayan. Halo-halo yung mga brand nung dilata na binigay nila. Tapos, tingin ko, 5 kilong bigas. And then, ito nga yung na-receive natin kanina from Christ Ambassadors. So, bigas din. 3 kilo. Tapos, ayan, may mga noodles. And dilata. Ang napansin ko lang, yung bigas ng Christ Ambassadors, mas malinaw or walang ganong buto or bato at saka hindi siya durog. Ayan. Etong galing sa munisipyo, mapula yung bigas, maraming bato, maraming ipa. Ipa ba tawag doon? Ayun. Tapos, medyo durog lang. Hindi medyo durog yung yung bigas. Pero marami po salamat sa tulong, sa ayuda. Thank you so much. Ayun lang. 'Di ba nung nakaraan or kahapon lang yata yung gumawa ako ng vlog. Ang tubig nandito pa sa kalahati nitong semento. So ngayon mga Mars, ayan, wala na siya. Kasi marami pa talaga dito sa area namin yung mga nakalubog sa baha. Ayun, pasalamat nga kami at hindi inabot itong pinaka-flooring ng bahay. Medyo lumambot na yung ating seaweed kasi nababad na siya doon sa sabaw. Kasi mainit na mainit yung sabaw, di ba? Yeah.
Napakasarap pati nung pinakasabaw niya, mga Mars.